Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mayet. 36 na taong gulang. May asawa at isang OFW na ilang taon ding nagtrabaho sa Taiwan. Matagal ko nang gustong ilabas ang kwentong ito. Hindi para humingi ng simpatsya, kundi dahil pakiramdam ko ay unti-unti akong nilalamon ng konsensya. Sa tuwing nakikita ko ang asawa ko ngayon, parang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. May mga gabing hindi ako makatulog. May mga umaga na paggising ko, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang isang lihim na pilit kong itinatago. At habang tumatagal, lalo akong natatakot sa araw na baka tuluyan itong mabunyag. Bago mangyari ang lahat, maayos naman ang buhay naming mag-asawa. Ang asawa ko, itago na lang natin sa pangalang Jason. Hindi siya perpekto, pero masasabi kong mabuti siyang tao. Responsable, masipag, at handang gawin ang lahat para sa pamilya namin. Ang problema lang, hindi sapat ang kinikita niya para matugunan ang lahat ng pangangailangan namin. Kaya nung magkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa Taiwan, kami mismo ang nagdesisyong subukan niyon. Mahirap ang naging pag-uusap namin noon. Ayokong umalis. Ayoko ring malayo sa kanya. Pero pareho naming alam na kailangan naming magsakripisyo para sa mas magandang kinabukasan. Konting tiis lang, sabi niya sa akin habang hinahatid ako sa airport. Pag nakaipon tayo, mahal, hindi mo na kailangan umalis uli. Niyakap ko siya ng mahigpit noon. Hindi ko alam na ang pangakong iyon ang isa sa mga pinakamatinding bagay na sisira sa konsensya ko balang araw. Sa unang mga buwan ko sa Taiwan, puro trabaho lang inatupag ko. Trabaho, bahay, trabaho ulit. Paulit-ulit lang. Halos wala akong panahon para sa sarili ko. Kapag day off naman, madalas nasa kwarto lang ako, nanonood ng videos, tumatawag sa pamilya, nagpapadala ng pera, at sinusubukang labanan ng pangungulila. Nung una, kinakaya ko pa. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong parang lumiliit ang mundo ko. May mga pagkakataong gusto kong umiyak ng walang dahilan. May mga pagkakataong gusto kong umuwi, pero hindi pwede. Doon ko mas napansin ang mga kasamaan kong Pinay. Kapag day off namin, lagi silang masaya. May mga kasama silang lumalabas. May kasabay kumakain. May mga kausap. May taong naghihintay sa kanila. Nung una, hindi ko masyadong pinapansin. Hanggang sa isang araw, napag-usapan namin iyon habang kumakain. Oh, Mayet, hanggang ngayon mag-isa ka pa rin? Tanong ng isa kong kaibigan. Tumawa ako. Bakit? Masama ba yun? Nagkatinginan sila. Masyado kang seryoso. Alam mo, Mayet, hindi mo naman kailangan magpakamartir dito. Napakunot-noo ako. Hindi ko agad naintindihan ang ibig nilang sabihin. Hanggang sa diretsyahan nila akong kinausap. Doon ko nalaman ang tungkol sa mga tinatawag nila Taiwan partner. Mga taong nakakasama nila tuwing day off. Mga taong nagbibigay ng oras at atensyon habang malayo sila sa pamilya nila. Para sa kanila, normal lang iyon. Karaniwan. Halos walang mali siya. Parang bahagi na
ng buhay OFW. Pero para sa akin, mali iyon. Hindi ko matanggap. Hindi ko maisip na magagawa ko iyon sa asawa ko. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa kanila, hindi ko kaya. May asawa ako. At totoong iyon ang nararamdaman ko noon. Pero may kakaibang nangyayari kapag matagal kang nag-iisa. Unti-unting humihina ang mga bagay na dati ay matibay. Unti-unting nababawasan ang mga prinsipyong akala mo ay hindi matitinag. Hanggang isang linggo, niyaya nila akong sumama. Simpleng lakad lang daw. Kain, kwentuhan, pamamasyal. Wala namang masama. Sa totoo lang, matagal akong tumanggi. Pero nung araw na yun, sobrang lungkot ko. Katatapos lang ng tawag namin ng asawa ko. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko mas lalo akong nalungkot. Dahil pagkatapos ng tawag, bumalik ulit ako sa realidad. Malayo ako, mag-isa, at wala akong idea kung kailan talaga matatapos ang lahat ng sakripisyo ko. Kaya pumayag ako. At iyon ang naging simula ng lahat. Sa araw na iyon ko unang nakilala si Tony. Isa rin siyang OFW. Tahimik, magalang, at madaling kausap. Wala namang espesyal nung una. Hindi rin agad kami naging malapit. Pero napansin ko, madali ako nakakapagkwento sa kanya. At ganoon din siya. Pareho kaming malayo sa pamilya. Pareho kaming nangangapa sa buhay abroad. Pareho kaming naghahanap ng taong makakaintindi sa pinagdadaanan namin. Lumipas ang ilang linggo. Paminsan-minsan, nagkikita kami tuwing day off. Kasama ang barkada. Hanggang sa dumating ang panahon, hindi na laging grupo ang kasama namin. Minsan kami na lang. At doon ko napansin na may mali nang nangyayari. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Hindi na rin ito simpleng pakikisama. Pero sa halip na umiwas, pinili kong magbulag-bulagan. Pinaniwala kong sarili ko na wala naman akong ginagawang masama. Nalilipas din to. Nakontrolado ko pa ang sitwasyon. Hindi ko alam na habang sinasabi ko iyon sa sarili ko, mas lalo na pala akong lumalalim sa problemang hindi ko na kayang takasan. Unti-unti, nasanay ako may kausap tuwing gabi. Kapag may magandang nangyari sa trabaho, siya ang una kong nakukwentuhan. Kapag may problema ako, siya rin ang unang nagtatanong kung ayos lang ba ako. Sa simula, wala naman akong nakikitang mali roon. Pero habang tumatagal, napapansin ko may mga bagay na nagbabago. Kapag day off at hindi kami nagkikita, parang may kulang na sa araw ko. Kapag matagal siyang hindi nagre-reply, hinihintay ko ang mensahe niya. At ang pinakamasakit aminin, mas madalas ko na siyang kausap kaysa sa sarili kong asawa. Samantala, si Jason naman ay nanatiling ganun pa rin. Mabait, mapagmahal, at walang sawang nangangarap para sa kinabukasan naming dalawa. Tuwing tumatawag siya, lagi naming pinag-uusapan ang mga plano namin kapag natapos ang kontrata ko. Konting tiis na lang, mahal. Makakaipon din tayo. Makakabawi rin tayo sa lahat ng panahon na magkalayo tayo. Humingiti ako sa harap ng kamera. Pero pagkatapos ng tawa, bumabalik na naman ako sa tahimik kong kwarto sa Taiwan.
At doon ko mas naramdaman kung gaano ako kalayo sa pamilya ko. Lumipas sa mga buwan, unti-unti ring naging normal ang presensya ni Tony sa buhay ko. Dumating sa punto na kapag may day off kami, para na kaming may sariling mundo. Namamasya, nagkukwentuhan, nagpapalipas ng oras. At kahit alam kong mali na ang direksyon ng tinatahak ko, hindi ko yun pinigilan. Pinaniwala ko ang sarili ko na kaya ko pa rin kontrolin ang lahat, na wala namang masasaktan, na wala namang makakaalam. Pero mali ako, dahil habang iniisip kong kontrolado ko ang sitwasyon, unti-unti na pala akong nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Isang buhay bilang asawa ni Jason, at isang buhay na hindi ko may paliwanag sa kahit sino. Pagkatapos ng halos 1 taon sa ganong sitwasyon, may napansin akong kakaiba sa katawan ko. Nung una, hindi ko pinansin. Inisip kong baka dahil lang sa pagod o baka sa epekto ng stress sa trabaho. Pero habang lumilipas sa mga araw, hindi nawawala ang pakiramdam na yun. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa isang umaga, habang naghahanda ako para pumasok sa trabaho, may isang bagay akong napagtanto. Bigla akong natigilan. At doon unang sumagi sa isip ko ang posibilidad na ayaw ko sanang isipin. Posibilidad na maaaring magbago sa buong buhay ko. Hindi ako mapakali buong araw. Hindi makapagtrabaho. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang posibilidad na pilit kong itinatanggi. Ilang beses kong sinubukang kumbinsihin ang sarili ko na baka nag-overthink lang ako. Baka dahil sa pagod, baka dahil sa puyat, baka dahil sa stress. Pero habang tumatagal, mas lalo na akong kinakabahan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ko ay wala na akong kontrol sa direksyon ng buhay ko. Kinabukasan, dumiretso ako sa isang butika pagkatapos ng trabaho. Hindi ko alam kung paano ko nagawang maglakad papunta roon. Parang may mabigat na bagay na humihila sa bawat hakbang ko. Nang mabili ko ang kailangan ko, agad akong umuwi sa tinutuluyan ko. Mag-isa lang ako sa kwarto ng gabing iyon. At marahil, mabuti na rin. Dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kahit sino kung sakaling tama ang hinala ko. Matagal akong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin lang sa maliit na kahon na hawak ko. Parang hanggat hindi ko ito binubuksan, may pag-asa pa akong hindi magbabago ang lahat. Pero alam kong hindi ako pwedeng magtago habang buhay. Kaya sa huli, ginawa ko rin. Ilang minuto ang lumipas. Pinakamatagal na ilang minuto sa buhay ko. Pagkatapos nun, nakita ko ang resulta. 2 linya. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Nakatitig lang ako sa hawak kong piti habang unti-unting lumulubog ang pakiramdam ko. Positive. Buntis ako. At alam ko kung sinong ama ng batang dinadala ko. Hindi ko na malayan. Tumutulo na pala ang luha ko. Sa dami ng pwedeng mangyari sa buhay ko, ito ang sitwasyong hindi ko kailamang inasahan. Hindi ang asawa ko ang ama. Walang paraan para ipaliwanag yun. Walang paraan
para pagtakpan ng katotohanan. At sa unang pagkakataon, ramdam ko ang tunay na bigat ng mga naging desisyon ko. Kinabukasan, pumasok pa akong parang walang nangyari. Nagtrabaho, ngumiti, nakipag-usap sa mga kasama. Pero sa loob ko, para akong unti-unting nasisira. May mga pagkakataong gusto kong tawagan ng asawa ko at aminin ang lahat. Pero sa tuwing may isip ko ang mukha niya, nawawala ang lakas ng loob ko. Naalala ko kung paano niya ako sinuportahan bago ako umalis. Kung paano siya nagtiwala sa akin sa lahat ng taon na nasa Taiwan ako. At lalo akong nilamon ng hiya. Hindi ko sinabi kahit kanino ang sitwasyon ko. Hindi sa mga kaibigan ko, hindi kay Tony. Pinili kong sarilihin ang lahat. Kapag nagme-message si Tony, normal lang ang sagot ko. Kapag nagyayaya siyang magkita kami sa susunod na day off, nagdadahilan akong may lakad o pagod ako. Unti-unti akong lumayo. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil sa tuwing nakikita ko siya, mas lalo akong nakikita ang problemang hindi ko kayang takasan. Lumipas ang ilang linggo, lalo akong natatakot. Hindi dahil may nakakahalata, kundi dahil alam kong hindi habang buhay may tatago ang sitwasyon ko. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang isang plano. Isang planong alam kong mali, pero iyon lang ang nakikita kong paraan para makatakas. Kailangan kong makauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon, bago pa lumaki ang tiyan ko, bago pa magsimulang magtanong ang mga tao, bago pa tuluyang bumagsak ang lahat. At isang gabi, matapos ang mahabang pag-iisip, ginawa kong pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Uuwi ako. Hindi ko sasabihin ang totoo. Hindi ko harapin ang problema. Tatakas ako. Dadalhin ko ang lihim ko pabalik sa Pilipinas. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pagkatapos kong magdesisyong umuwi, agad akong naghanap ng paraan para makabalik ng Pilipinas. Nagdahilan ako sa agency na may seryosong emergency sa pamilya. Hindi naging madali ang proseso, pero sa mga panahong iyon, iisa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong makaalis sa lalong madaling panahon. Habang hinihintay ko ang pag-aproba ng request ko, lalo akong naging mailap kay Tony. Kung dati ay halos araw-araw kami nagkakausap, ngayon ay bihira na akong sumagot sa mga mensahe niya. Kapag nagtatanong siya kung ayos lang ba ako, simpleng okay lang ang sagot ko. Kapag nagyayaya siya magkita, may dahilan na agad akong nakahanda. Unti-unti akong lumalayo. Dahil alam ko kapag nagtagal pa ako roon, baka hindi ko kayanin gawin ang plano ko. Dumating din ang araw ng pag-alis ko. Hindi ko siya pinuntahan. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ko ipinaliwanag kung bakit ako biglang umuwi. Basta na lamang akong nawala sa buhay niya. At habang nasa airport ako ng Taiwan, sunod-sunod ang pumapasok na mensahe sa cellphone ko. Galing kay Tony. Nagtatanong kung nasaan ako, kung bakit hindi ako sumasagot, kung may problema ba. Pero hindi ko binuksan ng kahit isa. Sa halip, pinatay ko ang cellphone ko. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, mag-isa na naman akong humaharap sa problema. Paglapag ko sa Pilipinas, agad kong nakita si Jason. Nakatayo siya sa labas ng arrival area. Bit-bit ang isang maliit na bouquet at isang ngiting matagal kong hindi nakita ng personal.
Pagkakita pa lang niya sa akin, mabilis siyang lumapi. Mahigpit niya akong niyakap at mariing hinalikan. Parang natatakot siyang mawala ulit ako. "Welcome home, mahal." Bulong niya. Napapikit ako. Dahil sa mga sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng lihim na dala ko. Sa biyahe pa uwi, halos hindi siya tumitigil sa pagkukwento. Ipinakita niya mga larawan ng bahay, ang mga bagong gamit na pinag-ipunan namin, ang mga plano niya para sa kinabukasan. Paulit-ulit niyang sinasabi na masaya siya dahil sa wakas ay magkasama na ulit kami. Habang nagsasalita siya, tahimik lang ako. At sa bawat salitang naririnig ko, mas lalo akong nakakaramdam ng hiya. Dahil habang siya ay nangangarap para sa pamilya namin, ako naman ay nagtatago ng isang katotohanang kayang sirain ang lahat. Sa mga sumunod na araw, lalo akong nakita kung gaano niya ako kamahal. Halos ayaw niya ako mapagod. Siya ang gumagawa ng karamihan sa mga gawaing bahay. Kapag may kailangan ako, agad niya akong inaasikaso. Para bang sinusubukan niyang bawiin ang lahat ng panahong magkalayo kami. At doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Tiwalang hindi ko karapat-dapat sa mga panahong iyon. Pero wala na akong ibang choice kundi isa katuparan ang mga plano ko. Kaya kahit mahirap sa akin, pinilit kong isuot ang maskara sa mukha ko. Nagkunwaring buo. Nagpanggap na huwarang asawa. At ipinaramdam sa kanya na walang kakaiba, na walang nagbago, na mahal pa rin namin ang isa't isa. Lumipas ang halos 3 linggo. Isang hakbang ang kailangan kong gawin. Isang hakbang na matagal ko nang pinag-isipan habang nasa Taiwan pa ako. At isang hakbang na maaaring tuluyang magtago sa katotohanan o tuluyang magpabagsak sa buhay ko kapag nabunyag. Habang nakatingin ako sa salamin, isang umaga, alam kong dumating na ang oras. Panahon na para paniwalain ng asawa ko sa isang kasinungalingan na hindi ko na mababawi. At hindi ko alam na mula sa araw na yun, mas lalo lamang magiging mahirap ang bawat paggising ko. Dumating ang umagang matagal ko nang kinakatakutan. Mabilis na lumipas ang mga araw mula nang makauwi ako ng Pilipinas. At sa bawat araw na lumilipas, nabubuhay ako na parang may bombang nakatago sa loob ng bahay namin. At sa araw na yun, ginawa ko ang bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Nung araw na yun, maagang nagising si Jason. Masaya siyang naghahanda ng almusal, habang ako naman ay tahimik na nakaupo sa sala. Paulit-ulit kong tinitignan ang hawak kong pregnancy test. Matagal ko nang alam, pero kailangan kong magkunwari. Kailangan kong palabasin na ngayon ko lang nalaman. Kailangan kong paniwalain ng asawa ko. Habang ginagawa ko yun, pakiramdam ko ay unti-unti kong sinisirang natitirang respeto sa sarili ko. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ako ng banyo. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa konsensya. Mahal. Mahina kong tawag. Agad siyang napalingon. Oh, mahal. Anong nangyari?
Ipinakita ko sa kanya ang hawak ko. Ilang segundo siyang natulala. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti. Yung ngiti na hindi ko makakalimutan habang buhay. Buntis ka, mahal. Tumango ako. At sa sumunod na sandali, mahigpit niya akong niyakap. Parang nanalo siya sa pinakamalaking laban ng buhay niya. Paulit-ulit niyang pinasalamatan ang Diyos. Paulit-ulit niyang sinasabing sa wakas ay magkakaroon na kami ng anak. At habang yakap niya ako, pakiramdam ko, lalo akong nalulunod sa sarili kong kasinungalingan. Hindi nagtagal, nalaman na rin yun ng pamilya namin. Masayang masaya ang lahat. May mga tawag, may mga pagbati, may mga plano, may mga pangarap. At sa bawat taong bumabati sa amin, pakiramdam ko ay may isang tinik na lalong bumabaon sa dibdib ko. Dahil ako lang nakakaalam ng buong katotohanan. Ako lang nakakaalam na ang batang ipinagdiriwang nila ay hindi kay Jason. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging maalaga ang asawa ko. Halos ayaw niya akong magbuhat ng kahit magaan na bagay. Kapag may gusto akong kainin, agad niyang hinahanap. Kapag may kailangan ako, siya agad ang gumagawa. Para bang dinadala ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo akong nahihirapan. Hindi siya masamang asawa. Hindi siya pabaya. Hindi siya ng loko. Wala siyang ginawa para maranasan ang ganitong pagtataksi. Pero siya ang taong pinakamalaking masasaktan kapag nalaman ang lahat. Akala ko, kapag nakauwi na ako, mababawasan ang problema ko. Pero nagkamali ako. Dahil isang gabi, habang mag-isa akong nakahiga sa kama, may pumasok na mensahe sa cellphone ko mula kay Tony. Matagal ko nang hindi binubuksan ang mga mensahe niya. Pero ng gabing iyon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Binuksan ko. Nasaan ka na? Okay ka lang ba? Bakit bigla kang nawala? Napapikit ako. Dahil alam kong hindi pa pala tapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga mensahe niya. Hindi naman siya galit. Hindi rin siya nananakot. Ang mas nakakatakot doon, mukhang seryoso siyang alamin kung ano ang nangyari sa akin. At habang binabasa ko ang mga mensaheng iyon, unti-unting bumabalik ang mga alaalang iniwan ko sa Taiwan. Natatakot ako na baka malaman niya ang totoo. Natatakot ako na baka hindi siya tumigil sa paghahanap sa akin. Natatakot ako na baka balang araw ay magkita ang nakaraan at kasalukuyan ko. At sa unang pagkakataon, mula nang makauwi ako ng Pilipinas, may isang bagay ako napagtanto. Hindi ko naiwan ang problema ko sa Taiwan. Kasama ko pala itong umuwi. At habang lumalaki ang batang dinadala ko, pakiramdam ko ay lalo ring lumalapi ang araw na kailangan kong harapi ang lahat ng katotohanang pilit kong tinakasan. Ngayon, habang sinusulat ko ang liham na to, mahigit 7 buwan na ang dinadala ko. At sa loob ng 7 buwang iyon, walang araw na naging payapa ang isip ko. Sa paningin ng ibang tao, maayos ang buhay ko.
Masaya ang pamilya namin. Masaya ang asawa ko. At ilang buwan na lang, masisilayan na namin ang batang matagal naming ipinagdasal. Iyon ang nakikita nila. Pero hindi nila alam na sa likod ng lahat ng iyon ay may isang lihi na araw-araw kong pasahan. Habang papalapit ang araw ng panganak ko, mas lalo ring lumalakas ang takot ko. Mas lalo ring lumalaki ang mga tanong sa isip ko. Dahil sa isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Paano kung paglabas ng bata ay may mga tanong na hindi ko kayang sagutin? Paano kung may mga pagkakahawig na papansin ang mga tao? Paano kung dumating ang araw na kailangan ko ng harapin ang katotohanang matagal kong tinatakasan? Hindi ko alam. At iyon ang pinakamahirap. Ang mabuhay araw-araw na may takot sa mga bagay na maaaring mangyari anumang oras. Samantala, si Jason naman ay mas lalo pang naging excited habang papalapit ang due date ko. Minsan, naaabutan ko siyang nakikipag-usap sa tiyan ko. Kinukwento niya ang mga pangarap niya para sa magiging anak namin. Kung paano niya ito tuturuan, kung paano niya aalagaan, kung paano niya mamahali. At sa tuwing naririnig ko yun, parang may humihigpit sa dibdib ko. Dahil alam kong hindi niya deserve ang ginawa ko. At kahit gano'n, hindi rin tuluyang nawala si Tony. Paminsan-minsan ay may natatanggap pa rin akong mensahe mula sa kanya. Mga simpleng pangangamusta. Mga mensahe nagpapakitang hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ako bigla na lamang naglaho. Hindi ko siya sinasagot hanggang ngayon. Dahil sa totoo lang, wala akong alam na tamang paliwanag. Paano ko ipapaliwanag ang isang pagkakamaling ako mismo ang nahihirapang tanggapi? Madalas kong balikan sa isip ko ang unang araw ko sa Taiwan. Yung panahong sigurado akong hindi ko gagawin ang mga bagay na ginagawa ng iba. Yung panahong buo pa ang paninindigan ko. Pero unti-unti ako nagpatalo. Hindi sa isang malaking tukso, kundi sa mali na desisyong inaakala kong walang magiging kapalit. Isang pakikisama, isang pagtatago, isang pagsisinungaling. Hanggang sa hindi ko na malayang napakalayo ko na pala sa taong dati kong ipinangakong magiging ako. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanan, hindi lahat ng bagay na ginagawa ng karamihan ay tama para sundan. Nung una, sinabi ko sa sarili ko na nakikiuso lang ako, na ginagawa rin naman iyon ng iba, na wala namang makakaalam. Pero mali ako. Dahil ang bawat desisyon, gaano man kaliit sa simula, ay may kapalit. At minsan, hindi pera ang kabayaran, hindi rin panahon, kundi kapayapaan ng isip. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Hindi ko alam kung mananatiling lihim ang lahat. Hindi ko alam kung darating ang araw na magkakaroon ako ng lakas ng loob para sabihin ang buong katotohanan. Sa ngayon, ang alam ko lang ay araw-araw akong nabubuhay kasama ang konsensyang ako rin ang lumikha. At habang hinahaplos si Jason ng tiyan ko at pinapangarap ang kinabukasan ng batang buong puso niyang tinanggap, wala akong ibang maramdaman kundi hiya, pagsisisi at takot. Hindi ko alam
Kung may matitira pa sa pamilyang pili kong inililigtas sa pamamagitan ng isang kasinungalingan. Pero sa ngayon, pipiliin ko munang manahimik. At ito, ang kwento ng buhay ko. Kung paano nagsimula sa lungkot, nauwi sa pagkakamali, at naging lihim na habang buhay kong maaaring dalhin. Ako si Mayet. At hanggang ngayon, hinihiling ko pa rin na sana noon pala pinili ko ng itama bago pa naging huli ang lahat. Kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin nyo? Ano ang pipiliin nyo? Naway magsilbing aral ang kwento ko. Huwag niyong pamarisan ang pagkakamali ko para hindi kayo humantong sa ganitong sitwasyon. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Mayet.